Sa sobrang kaya nga alam nyo mga kababayan, itong survey nito, mapakaraming kahulugan nitong survey na ito. Okay? Panoorin po natin. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte kumpara sa iba pang lider ng bansa. Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa 1,200 tinanong, ilang araw bagong midterm elections, 63% na nagsabing may tiwala. Ano daw? Is this a survey after the election? No. Is this a survey during the election? No. Is this a survey before the election? Yes. I therefore conclude. Isa sa meaning ng survey na ito mga kababayan, that people will vote for the endorsement of VP Sara Duterte and Rodrigo Roa Duterte. Kasi alam mo, eto pa lang mga kababayan, kung titignan mo, kasi hinati po yan di ba? Ibig sabihin, tinanong na yan ang tatlong pangalan na inilagay. O kaya naman ay hindi natin alam kung what kind of o what form of question ang ibinigay nila. But the point here, dalawa ang Duterte dyan. Ibig sabihin, kahit pa paano may mga nagsabing may tiwala ako kay VP Sara Duterte o meron nagsabing may tiwala ako kay Rodrigo Roa Duterte pero wala akong tiwala kay VP Sara Duterte. Maaaring may ganon. Hindi ko sinasabing ganon pero maaari. But the point here, 32% lang. Si Marcos mag-isa lang. And yet 32% lang. Etong mag-ama, dalawa pa sila. So ibig sabihin, sa totoo lang, kung ang question ay between Marcos and Duterte, I think mas mataas pa siguro ang matatanggap ng Duterte. Baka 20 na lang yan si Marcos. Ayun sa tingin ninyo. Di ba? Pero sige, for the sake of scientific explanation, sabihin na natin, 63% si Pangulong Duterte at 32% si Bongbong Marcos. Ibig sabihin nun mga kababayan, and this was survey, this survey was before the election. So ibig sabihin po, malaki talaga ang chances na nanalo ang Duterte. Hindi man lahat. Hindi natin masabi makukonclude na lahat nanalo sila. Most likely, majority dapat. Maaring hindi na pumasok yung mga in-endorse ni Marcos. Kasi dyan pa lang before the election yan. Tinanong na, sino mas gusto ninyo? Sino mas tinagkakatiwalaan ninyo? Sa nino kayo tiwala, tandaan ninyo, trust rating ito, tiwala ito ng taong bayan. So ibig sabihin mga kababayan, mas may tiwala sila sa endorsement ni Rodrigo Roa Duterte kesa kay Marcos. As a matter of fact, si Rodrigo Roa Duterte o si Tatay Digong, talagang sinabi niya, iboto nyo tong Duterte o kalimutan nyo na lang ako. Ganun lang kasimple. Iboto nyo tong Duterte o kalimutan nyo na lang ako. At ladies and gentlemen, nakakulong pa po yan. Si Marcos, uma-attend na ng rally. Pabago-bago pa yung lineup niya kasi may nawawala, lalong-lalo na yung kapatid niya. Mantakin mo, nanalo pa yung ibang mga taga-alyansa. At may nanalo pang dilaw. Alam nyo, ito ako naniniwala ko na sinadyang may manalong dilaw na si Bam o si Kiko. Maaring hindi nila alam yung pandaraya. Maari kasi kahit nga sila nagulat panalo kami, anak ka ng wewe. Hindi nga sila nanalo ng mga di ba? Na inodoro nga sila Bakit sila nanalo bigla? Ako, isa lang ang basa ko dito. Ito isa lang ang basa ko. Sa tingin ko, yan ay pakikipag-alliance ng Marcos government o ng Marcos Araneta Romualdez government sa mga dilaw para po madagdagan sila ng bilang. Kasi alam na po nila na wala nang nagtitiwala sa kanila Ang mga tao, mapa Duterte,
mga mapaloyal, solid Duterte supporter or just an ordinary na walang pakialam sa politika, they know na Duterte ang pipiliin. Ayaw na kay Marcos. Or baka naman, yung mga walang pakialam, ayaw lang talaga kay Marcos. Maaring hindi sila Duterte. So ibig sabihin, para somehow, tumaas-taas naman si Marcos, nakipagkasundo sila sa Dilaw. Paano? Paano sila makikipagkasundo? Ipapanalo muna nila ang mga Dilaw. Then they will form an alliance with them. Basta, ang usapan, ipapanalo namin kayo, tapos, sundin nyo mga kagustuhan namin at suportahan nyo kami. Maaring ganon. Kasi kung makikita natin, di ba? Days before the election, nakipag-meet up po ito si Marcos sa mga Dilaw. So, wala ko sinasabing dinaya ng Dilaw, ha? Hindi yan ang sinasabi ko. Pero maaring this government made a way to make sure na manalo ang Dilaw, magkaroon ng Dilaw sa loob ng Senado so that may alliance sila. Kasi alam nga nila na olat na po sila sa taong bayan. So at least, olat na tayo eh. Wala tayong magagawa. Iilan na lang yung loyalista kung hindi pa natin babayaran. Hindi pa sila magbablog. So para kahit pa paano, dumami ang anti-Duterte, isama natin itong ilang Dilaw. Kasi alam naman po natin, hindi talaga masisikmura ng mga dilawan ng mga Duterte kasi silang mga trapo ang talagang pinag-initan ng Duterte, di ba? So, ipinasok nila yung Dilaw. Kasi dito, mga kababayan, yung 63% ni Pangulong Duterte, more than half. Mataas pa po yan. Sa tingin ko, mas mataas yan kung hindi siguro nila pinaghiwalay si VP Sara Duterte, si Pangulong Duterte. Malamang sa malamang, mas mataas po yan. Sigurado po ako. So dito pa lang, finish na. Diba? Pero gayon pa man, kung ako si Marcos, nakakuha ako ng ganito at gustong ibalik yung dating presidente. O sabihin na natin, mas may tiwala sila doon sa dating presidente. Kung ako dito, magjajapan ako, kukuha na lang ako ng ano. Hindi ko na lang sasabihin, bawal dito yun. Hindi ko ako sa'yo. Mag-session na lang kayo. Therapy session. Wag ganon. Kayo talaga ha. Ang itim ng mga isip ninyo. Gago! Oh, di ba? Hindi, Koko dito kay Marcos. Mag-resign na lang siya. Nakakahiya na ho ito. Mantakin mo, 3 taong ka pa lang, sinusuka ka na ng mga Pilipino. Saan ka nakakita ng ganyan? 3 taong ka pa lang, isinusuka ka na ng Pilipino. Tapos bubuduli mo pa sila sa, hindi, kailangan mag-resign tapos ayusin natin. Mag-resign, ayusin, tapos kinabukasan, ipinasok mo. Para bagang may nabasa ako, parang basketball daw yan. Sabi mo dun sa di ba, sa pagbabasketball, meron dun sa gitna yung parang nagtatawag ng mga substitution o kaya time out. Sabi mo dun sa sub. Ganyan ba yung sign na sub? Sub. Palabas na yung mga sasab. Sub, kay 5, sub. Tapos, asan na yung kapalit? Okay, pasok uli kay 5. Gago! Parang ganun ang ginawa ni Marcos eh. Mag-resign kayo. Bukas, balik ko kayo. Kaya tuloy pinagtatawanan lalo eh. Kaya tuloy yung trust rating mo, Marcos, bumubulusok pa baba. Ginagago mo yung tao eh. Tama na yung panggagago ninyo. Tama na yung pambubudol ninyo sa mga ganyang optics nyo. Hindi, we need to change the government and focus on sa mga pangangailangan ng taong bayan at wag na ang politika, bla 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 bla. Wag re-resignin natin sila lahat. Anyari? Wala sila kay Duterte. 50% naman ang kay VP Sara Duterte at 32% ang may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. 42% naman ang walang tiwala sa kasalukuyang Pangulo habang 25% kay
Grabe oh. Ito yung distrust. 42%. Don't worry, Marcos. Nadagdagan ka naman eh. Mas lamang ka dito. 42% ka dito. Isipin nyo to ha. Nakakahiya. Ang wala lang, isipin nyo, wala lang tiwala kay Duterte. 17%. Sa'yo, almost half. Walang tiwala sa'yo. Kung ako presidente talaga, hindi, I mean, kung hindi makapal ang mukha ko, kunwari ako bilang presidente, hindi makapal ang mukha ko, di ba? Nakatanggap ako ng ganito, tayo na magre-resign ako. Wala na akong mukhang ihaharap eh. Magre-resign na lang ako. Kung ganito lang din naman yung statistic patungkol sa akin, resign na lang ako dyan. VP Sara at 17% ang walang tiwala kay dating Pangulong Duterte. Halos magkakasing dami naman ang undecided. 27% kay PBBM, 25% sa kasalukuyang vice at 20% naman sa dating Pangulo. Tinanong din ng mga respondents kung sang-ayon ba sila o hindi sa paghain sa Senado ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pinakamarami ang hindi sang-ayon na nasa 50%. Tingnan mo, eto kung maaalala nyo, nagpalabas ng propaganda ang Malacanang noon at sinasabing pabor daw sila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tingnan nyo ngayon, 28% lang ang nagsasabing pabor. Kasi nga, mali yung way of questioning before. The way of questioning before is parang dapat bang sumagot ni VP Sara Duterte tungkol sa issue ng o yung may pananagutan, dapat bang sagutin? Tapos, siyempre, mga tao, dapat talagang sagutin para matapos na yan. Di ba? Ganun ang ano eh. But it doesn't mean na they're pro-impeachment. Pero yung nilabas na balita, ganun. Pro-impeachment ang mga Pilipino. Gusto nila ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi nga, balita yun ng sariling network ng gobyerno. Naturalmente, ganun ang packaging nila. Ito, lumabas ngayon ito. 50% ayaw sa impeachment. Diba? At ilan lang ang may gusto, 28. The rest, wala silang pakialam. Hindi kasi alam mo, ugali talaga ng Pilipino yan. Ano ibig ko sabihin? Alam mo, yan 21% na yan, at saka yung 1%, ayaw, ano din yan, ayaw din nila. Ano ibig sabihin ng ayaw din nila? Parang, wala kaming pakialam dyan. Hindi namin ano yan, hindi namin gusto, hindi namin concern yan. Di ba? Hindi kaya nga hindi namin alam kung mag-agree kami o disagree. O hindi namin alam yan. Sa madaling salita, dapat lang tingnan talaga dito ay yung 28%. 28% na masasabi mo, gusto namin ma-impeach si Inday Sara Duterte. Sana merong taga Malacanang Press Cartel na magtanong niyan kay Yussi Claire Castro. Yussi Claire, ayaw pala ng mga taong bayan na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi 28% lang eh. Ano kayang isasagot ni Yussi Claire Castro? Ako alam ko na eh. Malamang ganito. Malamang Sino ba yung 28%? Nakausap mo ba yung 28%? Alam mo ba ang sinagot niyang 28%? Tama ba yung tanong ng 28%? Malamang ganun. Di ba? Ano sa tingin niyo? Di ako talaga kung di ba, alam naman natin na gusto natin na mabago yung mga sekretary. Ako, ayoko mabago si Yussi Claire. Parang awa mo na, BBM Parang awa mo na, Marcos. Parang awa mo na, Bongbong. Huwag mong tatanggalin si Yussi Claire sa kanyang trabaho. Please, she is doing her job. And that job is to destroy your reputation or your, destroy your ratings, not reputation. Because of her,
lalo kang bumubulusok. Kaya please lang, wag mo nang tanggalin yan si Claire Castro. Gusto namin yan dyan. Okay? Please lang ha, parang awa mo na. Mas gusto namin na naandyan siya. Habang 28% naman ang sumasang-ayon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa